Sino si Atong Ang? Kung ikaw si Atong, kakayanin mo ba ang sitwasyon niya? Pinapayong kung huwag na magsugal kasi talagang pagsusugal talaga, lahat ng tao walang panalo. Sa dami ng pinagdaan ng taong to, parang may tatlong version siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung unang Atong, siya yung naging bagman, taong pinagkatiwalaan ng malalaking pangalan at naging parte ng kasong nagpatalsik sa isang presidente. Isipin mo, hindi lang siya basta-basta sidekick. Siya mismo ang naging susi sa pagbagsak ng administrasyon ni Erap Estrada. Yung pangalawang Atong, ibang klase rin. Siya yung yumaman sa pagtulong sa gobyerno na i-rebrand ang Huweteng. Yung dating itinatago, naging legal na small town lottery o STL. Mula sa underground, naging opisyal na negosyo at si Atong naging mukha ng bagong sistema. Sa mata ng iba, hero siya ng revenue drive ng gobyerno. Pero sa iba, siya pa rin ang hari ng sugal. At yung pangatlong Atong, ito na yung kontrobersyal. Siya na yung nahaharap sa mga kaso ng pagkawala at pagpatay sa mga sabongero. Sa dami ng sumabog na balita, parang true crime documentary na ang buhay niya. Sabi nga nila, sa buhay, hindi mahalaga kung ilang beses kang nadapa. Ang mahalaga kung ilang beses kang bumangon. Kinaya ni Atong mag-survive sa iba't ibang administrasyon. Erap, Arroyo, Aquino, Duterte at Marcos Jr. Sa palagay nyo ba, basta-basta lang iyang susuko? At kung ikaw si Atong, anong gagawin mo kung ganito kakomplikado ang sitwasyon mo? Sa tingin nyo, mga Noypi, si Atong ba ay masamang tao o biktima lang siya ng maruming mundo ng sugal na ginagalawan niya? Balikan natin ang simula. Sikat na sikat noon ang barkadahan ni Atong at Erap Estrada. Hindi lang sila magkaibigan, magkakampi sila sa negosyo, sa politika, at sa mundo ng sugal. Si Atong kilala bilang financier ng mga pauso noon gaya ng Bingo Tubol at Huweteng. Si Erap kilala sa pagiging man of the masses. Pero sa likod ng kwento, may mga usap-usapan na malaki ang papel ni Atong sa mga galawan ng administrasyon. At dito na pumasok si Chavit Singson. Yung pamamahala tungkol sa pagkolekta sa Huweteng. Pinasa sa akin, kailangan ilagay namin sa record dahil pinapakita namin sa Pangulong Estrada tuwing nagdi-deliver ako ng pera, Your Honor. Opo. Ngayon po, Chavit, gobernador ng Ilocos Sur, matagal nang may sariling kwento sa mundo ng sugal. Pero noong 1999, siya ang naging whistleblower. Siya ang nagbunyag ng 130 milyon na tobacco excise tax scam. Ayon kay Chavit, imbis na mapunta sa mga proyekto ng Ilocos Sur, diretso raw itong inabot ni Atong kay Erap bilang goodwill. Dito na nagsimula ang gulo. Nagkaroon ng Senate hearing tungkol sa tobacco excise tax. Dito nagharap-harap sina Chavit, Erap at Atong. Parang pelikula. Palitan ng akusasyon, palitan ng depensa. Si Atong, cool lang, naka-shades, parang walang pake. Pero sa totoo lang, siya ang sentro ng usapan. Siya ang central figure sa plunder case na nagpabagsak kay Erap. Dahil sa lakas ng ebidensya at ingay ng publiko, sumiklab sa dos. Hinihiling ko ngayon sa ating Kongreso na tumawag ng isang snap presidential election kasabay ng congressional at local elections. Wala nang sumeryoso sa panukala ni Estrada. Hindi daw snap election ang solusyon, kundi snap resignation. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nawala si Atong. Lumipad palabas ng bansa, tago sa US, tumira sa mga kasino, hotel, at iwas na iwas sa Interpol alert. Pero noong 2006, na-extradite siya pabalik sa Pilipinas. Media frenzy, parang red carpet na walang glam. Sa Sandigan Bayan, nag-plea bargain siya. Guilty sa bribery, probation lang, tapos nag-refund pa ng 25 million. Sabi ng iba, swerte siya. Sabi ng iba, sample lang yan para tapos na ang Erap chapter. Pagdating ng panahon ni Duterte, ibang kwento na naman. Unang buwan pa lang ni Digong, binanatan na agad si Atong. Si Atong, number 1 gambler yan sa Davao. Akala ng lahat, tapos na ang kwento niya. Pero plot twist, si Atong inoferan pang tumulong sa PCSO para linisin ang STL. Pumunta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. Mula That sa pagiging kontrabida, naging clean-up guy pa ng gobyerno. Dito na lumaki ang negosyo ni Atong. Pinasok niya ang isabong at kahit pandemic, booming ang negosyo. Habang lahat ng tao naka-lockdown, ang isabong online na.
Dito mo makikita ang galing ni Atong bilang entrepreneur. Marunong sumabay sa uso, marunong mag-pivot. Pero habang lumalaki ang kita, lumaki rin ang kontrobersya. Sumabog ang balita ng mga nawawalang sabungero. May mga pamilya na umiiyak sa TV, may mga Senate hearing, at may mga video pa raw na si Atong nagsasabing 5K lang, mawawala ka na. Siyempre, denial si Atong. Edited raw, smear campaign lang daw. Pero sapat na para mabulabog ang publiko. Dahil dito, pinatigil ni Duterte ang isabong operations noong May 2022. And the recommendation of Secretary Anyo is to do away with Isabong. So Isabong will end by tonight. Parang biglang gumuho ang empire ni Atong mula sa top, biglang bagsak. Pero kahit ganon, hindi pa rin tapos ang kwento. Sa kabila ng lahat, si Atong buhay pa rin sa eksena. May mga death threat, may grenade attack pa sa bahay niya. Sabi niya, ginagantihan raw siya ng mga rival operators. Mariing itinanggi ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang aligasyong pinapapatay niya ang negosyanteng si Atong Ang. Hindi rin daw totoo ang akusasyon ni Ang na may prangkisa siya ng Small Town Lottery o STL sa Pangasinan. Ba't naman ako sasali dyan? Ang dami ng naghahangad na mawala siya, di ba? Protector daw ako ni Kim Wong. Napakadaling magsinungaling. Ayan ay parte ng destabilization. Sa mata ng iba, siya pa rin ang hari ng sugal. Sa iba, siya na ang bagong kontrabida ng bayan. At panahon ni BBM 2025. Sumabog ang bagong bomba. Umabas si alias Totoy, dating farm manager ni Atong. Sa national TV, pamismo sinabi niyang si Atong daw ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Sabi pa niya sa Taal Lake daw tinapon ang mga katawan. Parang true crime documentary na talaga ang naging kwento. Pero hindi nagpapaapi si Atong. Kasama si Attorney Lorna Capunan, nag-file siya ng 5 kaso laban kay Totoy at isa pang ating empleyado. Robbery, grave threats, slander, extortion at iba pa. Preskon siya. Kalmado pa rin pero matalim. Extortionist lang yan. Niligtas ko pa yan dati. Media Circus ulit. Manila Standard, Philstar, GMA News, lahat naka-live. Sa social media, hati ang masa. May naniniwala kay Totoy, may naniniwala kay Atong. May showbiz angle pa, nadamay pa si Gretchen Barreto. Lalo pang gumulo ang kwento.